Simula. Ang iniwan ninyo, cite in contempt. O, ano nangyari? Iniwan. O, ano nangyari? Bakit pinadala sa PNP? Dahil tumawag sino? Nasa legal custody na po ng, He was still under the legal custody of the Senate. Mr. President, may I ask for immediate suspension? Ayun na. Kumampi na si, tandaan nyo yung mga pagmumukha niya sa 2028, ha? Isa ring ano yan. Anong prutas yun? Ay related sa mga kumpanya ni Saldico. Tinanggihan ko yon. Naglagay sila ng 500 million intelligence fund para sa office ko. Tinanggihan ko yon. Ibinunyag ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rebulla na may congressional insertion sa 2025 national budget para sa ilang proyekto sa Philippine National Police. Dapat yan, and he agreed, ganyan naman talaga yung attitude niya, no? Na hindi po pwedeng Senate President ka lang na majority. Pero ito pa yung isang, with a warning, manipis yung 15 against 9. Yes. Magandang araw sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Laglaga na ang tema ngayon mga kasama. At halatado na binulgar at tinuldukan na may insertion na nilagay sa DILG? Ha? Yan ang mababalitaan nyo ngayon. Nilaglag na ho ni Vic John ito si Saldico. Nakakaloka. 500 million? Tapos tinanggihan daw di umano. Wow! Matapos pagtulungan tanggihan sa Blue Ribbon Committee. Tunay na nila ng pagtataksil. Kay Senador Marcoleta, masisiwalat. Galingan mo para hindi ka mapalitan ng pagka-SP. Yan ang sabi. Dito. Pahiwatig dito, ha. May payo kasi. Huwag mong babaliwalain ang siyam na minority. Nako, sino yan? Pasok natin dito. Tapos matanggal bilang Senate Blue Ribbon Committee Chairman si Senator Rodante Marcoleta. Mga kongresistang pinangalanan na sangkot sa maanumalyang pagnanakaw sa pondo ng bayan, tila unti-unti nang maglalaho at malilinis ang kani-kanilang mga pangalan. Naniniwala ang maraming netizen na tila nagtagumpay sa kanilang tunay na pakay sina Senator Panfilo Lacson at Senate President Tito Soto nang patalsikin si Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee o ang komite ng Senado na nag-iimbestiga sa maanumalyang paggamit ng pondo ng bayan at pagiging kurakot raw ng ilang opisyales ng pamahalaan. Sa isang pahayag ng veteran lawyer na si Attorney Mark Operario, sinabi nito na ang isa sa mga dahilan kung bakit nagpalit ng Senate presidency ay hindi para tanggalin si Senate President Cheese Escudero, kundi para maalis at mapatalsik si Rodante Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Dahil ayon mismo sa investigasyon, tila napaamin ni Senator Rodante Marcoleta ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya at sa pamamagitan ng kanilang sworn affidavit. Dito hindi lang yan mga kasama. Kaya sila nagpalit ng liderato dahil meron silang gustong mangyari. Dahil booking na pinangalanan na. Nitong ni Mr. Carly at si Miss Diskaya, sino ang tumatanggap ng 25%? Nagmamadali sila, Booking. Palitan yan. Yung isa naman, si School Bukol, gustong-gusto. Bakit? Yun ang pangarap niya, di ba? Kaso parang hindi lulusot. Parang unang salang pa lang, negative kagad. Kumanta ang mama, umamin ang mama. Mas mataas ka sa house sticker. Pero ang ginawa mo, parang kang isang tuta na sunod. Pag inutos, School Bukol, sit! Ikaw iupo. School Bukol, up! Ganun ang tingin sa'yo ng taong bayan. Ikaw ay sunod-sunuran, School Bukol. Labas ang pangalan ng mga kongresistang damay sa aligasyon ng flood control projects na di umano'y nakinabang raw sa pera ng taong bayan. Ayon sa ilang mga experts,
Ito raw marahil ang dahilan ng ilang mga senador na tila may personal na dahilan kung bakit pinasalsik bilang chairman ng Blue Ribbon Committee ang senador na si Rodante Morcaleta. Bukod raw kasi sa kanyang leadership na pangalanan ng ilang mga kongresistang damay sa anomalya, tila nasagasaan na rin daw kasi ang ulo ng problema na siyang tila iniiwasan raw ng ilang mga politikong madamay dahil kung ito'y maiimbestigahan ng tuluyan, isa-isa na silang maglalaglagan. Ayon mismo sa controversial post ng isang netizen online. Hindi naman kami pinanganak kahapon para hindi maintindihan kung bakit all of a sudden nagpalit ng Senate President ang Senado. Strategy lang ng mga jablo na si Escudero ang palabasing dahilan para mag-reshuffle sila. Total nakuha na nila ang gusto nila, bakit hindi nilang aminin ni Lacson at Soto na si Marcoleta talaga ang target nila. Gusto niyo siyang matanggal sa Blue Ribbon dahil through his leadership, nagawang mapangalanan ng mga congressman na sangkot sa flood control anomaly. And for you to save all your assets, you strike him out in the committee. Kasi bakit? Dahil kung hindi titigil ang investigasyon ni Marcoleta, masisiwalat ang korupsyon ng mga boss niyo sa House of Representatives. Ito na. Nasiwalat na. Nagmamadali guys. Nagmamadali guys sila. Silip dito, silip doon. Meron pa nga ngayon lumalabas eh. Ano yun? Yung gastos daw ni BP Sara sa pag-travel umabot daw ng 20 million. Ganun ba? Tanungin nyo yung amo nyo kung magkano. Umabot ng billion. Sinilip nyo na naman si BP Sara. At itong, meron dito eh. Oo, sa bagay, ano sila eh. Nasa campus sila. May balita. Kay BP sila nakatuon. Oo, pero yung amo nila, hindi nila binabanggit. Bakit? Shareholder, malaki yung share ng amo nila sa isang sa isang network. Mas malaki yung share ng amo nila. Dahil sa galit na tao, merong magaganap na pagtitipon sa September 12. Ngayon pala yan. Mamayang hapon. Mamayang hapon ba? Anong petsa na ba ngayon? Nasa Mars kasi ako eh. Basta September 12. At bukod doon, meron pa. Kasi sila, medyo inatakan na naman tayo ng rhinitis. Para tayong ngungumang salita. Buti nga, wala pa ba tumutulo-tulo eh. September 25, meron. Kung meron kang meron kang oras, bigyan mo ng oras yan. Kasi marami atang dyan eh, marami atang a-attend. Parang iyan yung mga trending ngayon, ika nga. Kumbaga sa ira-ira, yan yung bagong era. Zaldico and Martin Romualdez, the brain of the billions of insertions of the 2025 national budget scandal. Lacson is probably the most hypocrite human being alive when he insisted that there's no politics involved in the sudden changes of the Senate presidency. Same thing with the committee chairmanship. Bugok, tinanggal niyo si Marcoleta kasi masasagasaan niya lahat, kahit pa si Romualdez. Yan. So para maiwasan yan, pinatalsik niyo siya. Tapos sa susunod, yung mga congressman na sangkot sa anomalya, wala na. Safe na sila dahil sa ginawa ng dalawang matandang gurang na sa tinanggal sa Senado, walang ginawa kundi magpalaki ng bayag. Kaya sa mga susunod na pagdinig, expect the worst Senate Blue Ribbon Committee hearing. Dahil kahit mga senador, iimbestigahan nila Lacson just to clean Martin Romualdez and Zaldico's name. And of course, all of this circus will fall in their main plan. To eliminate all the Duterte allies in the Senate and to impeach VP Sara. Yan ang plano. Kaya nagmamadaling maiupo ito si Iskul Bukol. Diba? Yan yung gustong-gustong i-condemn eh. I-convene yung impeachment ni VP Sara. Oo. Hindi pinayagan ni Mamang Quezon. Ngayon, hindi napayagan ni Mamang Quezon, eto na. Yung playbook, gumana na. February 6, tapos na yung 1-year bar rule. Pwede na sila ulit. Kaso nga lang, siyempre, ang tanong, eto pakinggan nyo. Baka magulat kayo sa mensahe ng mama.
Ano ya, Kuya Goods? Kayo na ho. Bahalang humusga. Pero bago natin ipasok yan, gusto ko lang malaman, yung gastos ho ni BP Sara ay kakarampot lang doon sa gastos ng amo nyo. Kaya huwag kayong magdulong-dulungan na malaki ang travel expenses ng OBP. Nagtatrabaho ang OBP. OBP ang BP. Oo, hindi kaya sa amo nyo, pupunta ng ibang bansa, pagbalik, wala. Di ba? Wala yung bilyon, naubos. Yung bilyon, naubos. Grabe, no? Oo. Ano sabi? Eto, pakinggan nyo. Para maliwanag, Naman sana, nung siya'y mag-request ngayon sa House of Representatives, hindi po sa kanya dapat manggaling ang request kung saan siya magko-custody. Yan. Ang custody po yung natapos na. Nagsalita na po ang Blue Ribbon Committee. Bakit po hindi man lang nakonsulta ang Blue Ribbon Committee? Bakit kailangan po ang House of Representatives Speaker ang mananaig sa kanyang request? Kalabisan na po ba ang Blue Ribbon Committee noong araw na yon, Mr. President? Yes. Ibig bang sabihin po, Mr. President, nawawala ng visa yung ginawa namin? Hindi. Ganun po pala. He's still in legal. Hindi naman pala eh. Bakit pinayagan mo? Anong kwento mo ngayon? Di ba? Kahit ang hirap paliwanag, kahit na nangangatal-ngatal na, itong si school bukol, na taga-Ropor, ano ngayon? Sa tingin mo, paniniwala ka ng tao? Napapalabas kayo buong mundo. Kapanipaniwala ba? Hindi. Kasi anong nangyayari, hawak-hawak ka at hila-hila ka sa leeg. Isa kang puppet. Isa kang tuta. Tuta ang tawag sa mga ganyan eh. Oo lang ng oo eh. Walang sariling ba? Di mo gayahin ito si Senador Marcoleta. Hindi na didiktahan. Di ba? Nabalandra lahat ng baho na may kinalaman. Nabalandra lahat ng pangalan. Legal custody. Dapat po, igagalang po kung ano yung aming iniwan. Yes, Doon tayo magsisimula. Ang iniwan ninyo, cite in contempt. Ano nangyari? Iniwan. Ano nangyari? Bakit pinadala sa PNP? Dahil tumawag sino? Nasa legal custody na po ng He was still under the legal custody of the Senate. Mr. President, may I ask for immediate suspension? Ayun na. Kumampi na si tandaan nyo yung mga pagmumukha niya sa 2028 ha. Isa ring ano yan. Anong prutas yun? Star fruit at isang mangga. Kaso nga lang siya hilaw. Hilaw na hilaw. Kaya wag kayong basta-basta. Alam nyo na, pagdating ng araw, kung sino-sino yung mga dapat iboto. 2028. Di ba? Kaso naglalaglaga na sila dito. Yari dito si Saldico. Meron umamin, may kumanta. Ang ganda ng tono eh. Gusto nyo maliwanagan? Sino? Sige, papasok natin to. John Vic. Si Vic John. Nilaglag na si Saldico. Nagpatunay sa budget insertion. Agoy. Ano to? Para hindi madawit? Ganun ba? O para hindi masama? Totoo kaya ito? Ano bang balita dito? Bakit nadadawit ang pangalan? At bakit nilalaglag na ngayon? Yan ang tanong. Oo. Alamin natin Nilaglag na ni John Vic Remulla si Saldico. Nang ma-interview na nga siya ni Ted Filon, dito umamin si John Vic Remulla na mayroon pala talagang naganap na insertion. Naglagay pala ng 500 million pesos para sa intelligence fund para sa opisina ni John Vic Remulla. Pero tumanggi si John Vic. Mukhang talagang maiipit na si Saldico. Abangan ang buong detalye sa buong video. Mukhang maiipit na. Bakit? Ano ang boses ng mama? Meron doon nakalagay 1 billion para sa light amphibious vehicles galing, kung hindi ako nagkakamali, Czechoslovakia.
Tapos ang dealer nun ay related sa mga kumpanya ni Saldico. Tinanggihan ko yon. Naglagay sila ng 500 million intelligence fund para sa office ko. Tinanggihan ko yon. Ibinunyag ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na may congressional insertion sa 2025 national budget para sa ilang proyekto sa Philippine National Police. Ayon kay Remulla, kabilang dito ang 8 bilyong piso para sa pagbili ng 80,000 baril ng pambansang pulisya. Pero muling nilinaw ni Remulla na pareho nila itong tinutulan ni Noy PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Binalaan na rin ng kalihim si PNP Officer in Charge Police Lieutenant General Jose Belencio Nartates Jr. na mag-ingat sa mga budget insertion na nakalaan sa PNP. Idinagdag pa ni Remulla na mayroon ding 2 bilyong pisong insertion sa 2025 national budget, kabilang na ang 500 million pesos na intelligence fund para sa DILG na kanya ring tinanggihan. May meeting kami ng presidente, kasama si Secretary Balisacan, kasama si Secretary Amina. Sabi ko, sir, I will have to refuse these insertions because I do not think it is proper. Meron doon nakalagay 1 billion para sa light amphibious vehicles galing, hindi ako nagkakamali, Czechoslovakia. Tapos ang dealer nun ay related sa mga kumpanya ni Saldico. Tinanggihan ko yon. Ano na? Bakit kaya ginagawa ito ng mama? Hindi natin alam, ha? Oo. Bakit kaya? Sa palagay nyo, mga kasama, bakit kumakanta na ito si Vic Jan at nilalaglag na itong si Ko? Totoo kaya? Merong napasok? Sinabi na wala. Hindi natin alam. Oo, malalaman natin yan pag kinanta na sila isa-isa. Oo, kasi, bakit ayaw kasi palabasin ito si Saldico? Bakit? Yan ang tanong. Bakit ayaw humarap? Ngayon may panawagan ho, nabasa natin sa isang post. Pag daw may nakakita dito kay Ko sa Amerika, ibigay daw sa kanila impormasyon kasi dapat daw pabalikin sa Pilipinas. Naku po, kumikilos na ang Pilipino. Maski ho sa ibang bansa, nagkakaroon na ho ng unity. Hindi unity wala na yun, tapos na yung unity. Unity. Ibig sabihin, nagkakaisa-isa na, ano bang kulay ka, kaso kahapon, parang yung kulay na sa EDSA shrine, pangit. Oo. Imbis na ang korupsyon, ang pagtuunan, nakita mo doon ang mukha ni Bibi Sara. Bibi Sara, Diskaya, anak na Tipaklong. Mga koruptor, ang hinihiling pababain, bakit anak na Tipaklong? Bahala kayo sa buhay nyo. Huwag kayong sasawsaw sa mga, sa mga magaganap. Sabi nino, hindi natin alam. Wait, there's more na lang. Kasi, ang isang mayor, Mayor Mike Rama, nagdeklara na ng ano? Alamin natin dito. May magaganap dito for sure. Ito, ano to? Sir, tanong ko lang po kasi, Sige, lang po. So sa tingin niyo, mauulit po ba yung dating unang EDSA ng panahon ng Matandang Marcos? Alam mo, we're not even thinking of EDSA. We're thinking of we got to do something now. Because if we will not do now or never. Next. Ano yun sa? Lalaki finally we will meet. Sa morning yun? Alam mo, all of this, it's all God's will. If it will be, it will be. As it was written, it shall be done. So sa tingin niyo, ba't po ba tayo bumalik ulit sa corruption? Ano ba? Sa tingin niyo po, bakit po tayo bumalik ulit sa matinding corruption? Alam mo bakit? Kasi no matter how you would look at it, it's all, if the people would not wish it, then there'll be no. Sino man ang bumaboto ng mga kandidato? Mga tao. Mga tao. Sino bang binibili ng mga kandidato? Mga tao. Kaya kailangan ng mga tao, talagang kung nasa isip nila, yung mga anak nila, yung mga anak mo, ito na ang panahon. Ito na ang pagbabago. Pagbabago. Hindi tayo tatayo, yung mayroong anak, mayroong mga relative, hindi tayo tatayo. Sino?
Tayo ba natin mamamatay na lang tayo, then the cycle will continue. Next. Hindi kaya po yung ginagawa, yung nangyayari ngayon na paglilihis ng mga issue ay parang pinagugulo na rin kasi parang... Yan, sinasabi ko kanina, it's just a smoke screen. Tama. And then the real issue will... Ito na kaya ang dahilan. It will continue. Baka abot na 2028, wala na. Election na naman. Sir, good morning. Good morning. So, sa palagay mo ba, mayroon pa ba tayong yung people power? Kasi marami nang nag-attempt na people power, pero parang wala na. Huwag natin tawagin na people power. Kasi minsan, iniisip mo din people power. I think we should change it. God's power. God's power. Yeah, God's power. Amen? Amen. Hindi ka nag-amen eh. Amen. God's power. When God speaks. Sir, may posibilidad ba magkaroon ng martial law? Mas sinabi kanina, baka martial law na ngayon eh. Ayun na. Wala lang, declaration. Kaya, as I am telling you, kami mga Rama, 109 years po kami in public service. Kaming mga Rama, we were arrested by Marcos. Ako din, I was, but friend naman kami ni Digong. I was one time even accused. But it's not Digong accusing me. It was the list, the so-called drug protector. Bakit maging drug protector pa ako? Hindi nga ako nagsisigarilyo. Yung bahay ko doon sa Ramakompa, walang fence. Di ba? Ano mangyayari dyan? Abangan natin yung wait, there's more. Yun ang hindi natin naasahan, hindi natin na-expect. Pero, meron na kasing kumikilos eh. Meron na mga date, meron na mga petsa, meron na mga tao nagsasalita. Anong gagawin natin dyan? Kayo, kung alam nyo na sa tingin nyo, maganda ang gagawin nyo para sa kapakanan ng mga apo nyo, anak nyo, nasa inyo ang desisyon. Ito na to. Baka mapalitan ka. Gawin mo yung maayos, Hindi yung, eto, wag mong baliwalain ang bilang ng minority. Baka magulantang ka, palitan ka na rin isang araw. Naku, ano kaya ito? Tingnan natin, Tingnan natin. Sino nagpahiwatig dito? Si para kanino to? Yun ang sinabi ko kay Senate President. Sabi ko, 15 tayo, siyam sila. Huwag mo minusin yung 9. And ang attitude din ni Senate President, ito na pag-usapan natin. Huwag natin baliwalain kasi mga kapwa senador yan. Tratuhin natin sila. Ikaw, kasi you are the Senate President of the entire Senate, of all the 23 other senators. Dapat yan, and he agreed, ganyan naman talaga yung attitude niya, no? Na hindi po pwedeng Senate President ka lang ng majority. Pero ito pa yung isang, with a warning, manipis yung 15 against 9. Baka bukas makalawa, ikaw naman yung kinuko. No? Kaya yung naging biruan nga dyan, wag mong kukunin majority leader si Joel Villanueva kasi 2 beses ng majority leader yan na nakuko yung kanyang Senate President. Pero so aminado naman siya eh. Kaya ito si Senator Alan Peter, gusto niya i-volunteer na mag-majority leader si Joel. Senate President Tito. Pero so dun sa naging complaint kahapon, light moments lang ito. Pero dun sa naging complaint ng minority, dun sa naging decision tungkol kay Bryce, sa tingin nyo, dun napakita rin yung mahusay na leadership ni Tito Soto na ang naging ending, pinalipat sa Pasay City Jail. Yes, parang sabihin natin Solomonic, pero temporary yun eh. Kasi pag-uusapan nga namin, after ng hearing sa Thursday, or even before, kung hiramin siya ng House, ang recommendation ko nga is diretso na lang dito sa Senate. Mas mainam na rin dito. At least wala na tayong gastos sa gasolina pag may hearing. Sabihin mo harap-harapin yan. Doon kayo, school bukol. Para mas maganda. At iwasan na yung panggagamit. Para maging totoo. Kasi, buti nga. Hindi nga namin alam bakit nanalo yung mga kasama mo. At siyempre, kasama ka na. Dahil, Duterte 10 na nga gusto ng taong bayan eh. Nagulat na lang at nagulantang na lang ang Pilipino. May nakapasok. Di ba? Kaya,
nakaka-disappoint, ang nangyayari ito, sino ba talaga ang nag-utos niya na ipasok ang mga pangalan? Naku. Naniniwala ba kayo na nanalo itong mga to, lalo na si SP? Aba. Eto na. Nasa dahig na ho, ang apo. Si Councilor, si Vice Mayor Rigo, si Omar, at si Isabel, nasa dahig na. Ano kaya meron? Pasok. Congressman Omar, Ma'am Isabel, and Vice Mayor Rigo, welcome po sa the Netherlands, The Hague. Kamusta po kayo, sir? Okay lang naman, sir. First time ko talaga mag-visit, pupunta dito. Ganda naman. Wala lang masabi sa weather, pero para sa kanila maganda na daw to. Is it your first time also in Europe or in the Netherlands? Sa Hague, first time. First time. Hague, first time ko. Sir, is it okay to know kailan pa po kayo dumating dito? Well, ako, I arrived last week lang. But it's been no longer here. Okay. Since September 1. Oh, because we saw Congressman Vice Mayor. Nagsama pa sila ni Papa. Yeah, si Papa mo. Sir, how do you feel right now that we are actually standing here sa Duterte Street? Actually, may certain pride daw talaga ma-feel kasi grabe talaga na well-known na talaga to. Kahit actually mga locals na Filipino makausap namin, parati nang sinasabi, you should go to Duterte Street, you should go to Duterte Park. Them saying that di pa nila kami kilala. So, kita nila Pilipino, mismo sila, gina-promote nila ang lugar. So, makasabi talaga ako na ganyan ka deep-seated talaga ang impact ni Lolo sa buhay nila na kahit dito kalayo na ng lugar, proud pa rin sila kay PRD. Kita nyo na? Nagulat din sila eh. Dahil ang dami sumusuporta kay Tatay Digong eh. Sino? Mga Pilipino, kahit ibang lahi. Kahit sino naman, magugulat eh. Di ba? Sasabihin, pumunta ka doon sa Duterte Park. Para saan? Siyempre, suporta. Magugulat sila. Ang tayo Pilipino doon. Punta ka doon. Nagkakaisa mga tao doon sa Duterte Park. Kasi sino? Andun yung magaling na presidente. Yan ang the best. Di ba? Ito nakakabuwisit na kwento. Bakit? Gastos lang ni BP Sara ang nasisilip. Bakit puro kay BP Sara? Bakit tayo nyo ibalita yung amo nyo? Doon kami nadidismaya eh. Pag nagkwento kayo, akala nyo, kayo ang Mas mababa na ng triple ang travel budget ng opisina ni Vice President Sara Duterte sa 2026. Ngayong taon naman, umabot na sa higit 20 million pesos ang nagastos para sa local at foreign trips ng OVP. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Sa pagpasok ng taong 2025, sunod-sunod ang travel abroad ni Vice President Sara Duterte. Nitong Pebrero, kasama ng bise ang kapatid niyang si Kitty Duterte sa Japan para sa isang private trip. Nagpunta rin siya sa Hong Kong nitong Marso. Sa kaparehong buwan ay sinundan naman ng bise sa the Netherlands ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa ICC Detention Facility. Nagpabalik-balik dyan ang bise. Bukod dyan, bumusita rin siya sa Qatar, Malaysia, Australia, South Korea. Nito namang August, sa Kuwait at France naman siya nagpunta. Ayon sa OVP, nasa 20.68 million pesos na ang kanilang gastos para sa kanyang biyahe sa Pilipinas at abroad. As of July 31 pa lang yan, 7.473 million pesos ang nagamit sa international travel, habang 13.207 million dito ay nagastos sa local travel. May natitira pang 42 million pesos ang OVP mula sa inilaang 62.5 million pesos na pondo para sa kanyang travel expenses ngayong taon. Pero paglilinaw ng OVP, gastos ni VP Sara ang kanyang sarili sa lahat ng kanyang international travel. Ang travel expenses ay para sa security at civilian personnel na obligadong sumama sa bise. The travel overseas of the Vice President is covered by a travel authority and did not include any public funds. Sa susunod na taon, nasa 20 million pesos na lang ang budget allocation para sa travel expenses ng OVP. Sa ngayon, may nakatakdang biyahe si VP Sara papuntang Japan ngayong buwan, pero hindi pa kumpirmado kung tuloy ito. Ang sigurado, ang pagpunta ng bise sa Naga City ngayong Setyembre para makaisa sa Peña Francia Festival. Wait lang. Natatawa naman kami. Bakit kay BP Sara lang nakatutok yung balita? Tsaka kita nyo naman, di ba? Kakarampot doon sa 1 bilyon. Sobra naman yan, mga insan. Yan ba ang utos sa inyo ng amo nyo? Di umano? Wag ganon. Pag nagbalita kayo,
Kasi parang merong patama dito eh. Galit din kayo kay Bibi Sara? Bakit? Ayaw nga pala. Ano nga pala ito? Parang, oo, may-ari pala nito yung boss. Masabos. Oo, yun pala may-ari, no? Kaya pala ganun. Oo. Alam nyo na mga kasama, ha? May kinikilingan, may pinagtatakpan. Oo. Ang hirap, ano? Pag utos, birahin. Paano na lang, kung wala mga vlogger? Walang social media. Kung wala ang YouTube. Yung sa YouTube lang ho, umaasa ang taong bayan. Wala na ho sa stream. Totoo yan. O, sige, comment kayo sa akin. Andiyan sa comment section. Comment kayo. Kung hindi totoo yung sinasabi ko. Sa YouTube na lang ho, nakatutok ang tao. O, lalong-lalo na sa channel ni Kuya Goods. O, i-recommend nyo raw, sir, boss, amo, manager. I-recommend nyo raw para mas maganda. O, ipakita nyo. Oo. Hanggang sa muli mga kasama, ha. Kung bago ka pala, mag-subscribe ka na. Like and share. At abangan nyo. Bukas yung update natin sa magaganap na kita-kita kits. Yung get together. Hanggang sa muli. Bye-bye!